Magandang araw mga manonood, nandito kayo sa Crossmoto Channel. Sa video na ito, ikukwento ko ang tungkol sa motorsiklong may kakaibang makina. Ito ang Horex VR6. At sa unang tingin, parang karaniwan lang ang makina doon. Medyo malapad lang ang ulo ng silindro o baka may iba pang mukhang kahina-hinala. Ngayon, malalaman ninyo kung bakit may tatlong camshaft ang Horex VR6 at kung bakit ang makina nito ay hindi ganap na V-type o inline gaya ng karaniwan. Umupo ng komportable at kilalanin pa ang makinang ito. Ang Horex ay isa sa pinakamatandang kumpanya ng motorsiklo sa Alemanya, itinatag noong 1923. Hindi na natin palalalimin ang kasaysayan ng brand. Matagal lang naranasan ng kumpanya ang tagumpay at pagbagsak. Noong 1956 dahil sa mababang benta, nagsara ang kumpanya at ang mga karapatan sa pangalan at karamihan ng kagamitan ay binili ni Friedel Mune. Oo, siya nga yung lalaking gumawa ng kahanga-hanga at mabilis na Mune Mammoth. Narito ang lumitaw na card para sa episode tungkol sa makinang ito. Noong 80 dekada hanggang 2007, palipat-lipat ang karapatan sa pangalan mula sa isang may-ari sa iba at wala talagang sariling motorsiklong ginagawa. At ngayon, ang bagong may-ari ng tatak ay nagpasya na ilabas ang pinakamalakas niyang alas. At sa press conference noong Hunyo 15, 2010, ipinakilala niya ang Horex VR6 na may kakaibang makina na hindi karaniwan para sa mga motorsiklo. Ang 2 letra at isang numero sa pangalan ng motorsiklong ito ay tumutukoy sa makina nito. Ito lang ang tanging motorsiklo sa mundo na may VR6 na power unit. Tara, tuklasin natin kung ano ang ganitong makina. Kaya, ang konfigurasyong VR ay ipinanganap noong malalayong 1920 DS sa Italia dahil sa kumpanyang automotibo na Lancia. Noong mula 1920 DS hanggang 1970, naging matagumpay ang Lancia sa paggawa ng mga V-type na makina na may maliit na anggulo ng pagkakabuka ng mga silindro mula 10 hanggang 20 degrees at iisang cylinder head. Ang Volkswagen ang unang gumamit ng pangalang VR sa makina noong unang bahagi ng dekada 90. Noon, napagpasyahan ng mga Aleman na kailangan nila ng compact at malakas na 6 na silindrong makina para sa kanilang front-wheel drive at transverse engine ng mga kotse. Batay sa malawak na karanasan ng mga Italyano, ginawa nila ang VR6. Ang pangalan ay nagmula sa pagsasama ng mga salitang Aleman na Verkürzt at Reihenmotor na nangangahulugang pinaikling inline na makina. Sa ganitong makina, ang mga silindro ay nakaayos ng salitan at ang anggulo sa pagitan ng dalawang hanay ng mga silindro ay napakaliit, mga 10 hanggang 15 degrees lamang, kaya't maaaring gumamit ng iisang cylinder head. Ginagawa nitong mas compact ito kaysa sa klasikong V6 o inline na 6. Kasabay nito, ang gastos sa paggawa ng VR6 ay halos kapareho ng inline 6 at mas mura kaysa V6 dahil iisa lang ang cylinder head. Ang Volkswagen Group ay sobrang eksperto na sa paggawa ng makinang ito. Mula 1997 hanggang 2006, gumawa rin ang Volkswagen ng 5 silindrong makina na VR5 na base sa VR6. At makikita mo ang ganitong makina sa iba't ibang sasakyan ng German brand, sa ilang Passat, Tilima Golf at iba pa. At pati na rin sa ilang modelo ng Audi, Seat, Porsche at Ford. Sa pagtatapos ng 2,000 as, ikinabit ng German inhinyero na si Clemens Nesse ang ganitong makina sa frame ng motorsiklo. Binili ni Clemens ang Horex trademark noong 2007 at agad na trabaho kasama ang kanyang team sa bagong motorsiklo para muling buhayin ang legendaryong German na kumpanya. Nagpasya siyang buhayin muli gamit ang Roadster model na may kakaibang makina. Noong ika-15 ng Hunyo, 2010 ipinakilala ng kumpanya ang prototype ng Horex VR6. Walang duda, ang pangunahing tampok ng muling binuhay na Horex ay ang makina na tinatawag na inline V configuration. Ang 6 na silindrong makina ay may kapasidad na 1,200 at 18 cc at may pagmamalaki ang disenteng performance.
Particular, 161 lakas kabayo, ang pinakamataas na power sa 8,000 at 500 RPM at 138 Nm ng torque sa 7,000 RPM. Ang dalawang hanay ng mga silindro ay nakaayos sa anggulong 15 degrees lamang, kaya naging napaka-compact ng 6 na silindro. Isa lang ang cylinder head para sa parehong hanay. Ganon din ang 3 camshaft na umiikot sa mga plain bearing. 3 balbula bawat silindro, 2 sa intake, 1 sa exhaust. Ang makabagong power unit ay dinisenyo ni na Martin Doll, professor sa internal combustion engine sa Munich University of Applied Sciences, at Rupert Beindel, isa sa mga pinakanatatanging inhinyero ng makina. Kasama sa mga nagawa niya ang 2 camshaft, 4 na connecting rod, 2 silindrong diesel para sa Neander Cruiser at ang European Championship winning BRM Supermono. Ang kakaibang power unit ay nilagay sa pambihirang chassis na may modular na disenyo. Pinagdugtong ang 2 aluminum alloy na bahagi sa natitirang tubular na estruktura kasama ang steering head. Umabot na hanggang 250 km kada oras ang 250 kilong Horex VR6. Ang prototype na ipinakita ay may kompresor para mapalakas ito. Gayunpaman, walang ganito ang production model at ang nabanggit kong power figures ay para sa naturally aspirated na makina. Si Neze at ang kanyang koponan ay masigasig na pinapahusay ang disenyo ng motorsiklo at planong simulan ang mass production. Paulit-ulit na naantala ang pagsisimula ng produksyon dahil sa iba't ibang problema noong 2011 at 2012. Ang maliit na kumpanya na may 22 empleyado ay nakagawa ng ilang motorsiklo na Horex sa pagtatapos ng 2012 at 2013. Laging may problemang pinansyal si Clemens Neze kaya nahirapan siya. Noong 2014, naghin siya ng petisyon para sa pagkalugi. At dito sana tuluyang nantapos ang kwento ng kakaibang motorsiklo. Pero iba ang nangyari. Noong 2015 binili ng 330C Carbon Group AG ang lahat ng karapatan sa Horex, isang kumpanyang pang-motorsiklo. Abala rin ng 330C Carbon Group AG sa paggawa ng composite na materyales para sa iba't ibang industriya. Hindi na kailangang sabihin na ilang taon ding walang balita tungkol sa motorsiklo na Horex. Talagang wala. Nagpasya ang 330C Carbon na buhayin muli ang tatak ng motorsiklo. Sa huli, isinakatuparan nila ang plano ng dating pamunuan na maglabas ng mga eleganteng roadster na may VR6 na makina. Noong 2016 sa motoshow na Intermot sa Cologne, ipinakilala ang bagong Horex VR6. Nanatiling buo ang orihinal na konsepto, ngunit ilang bahagi ay sumailalim pa rin sa kaunting pagbabago na ginawa ng mga bihasang inhinyero ng 330C Carbon. Ang motorsiklo ay nabawasan ng halos 30 kilo at nadagdagan ng 7 kabayo ang lakas. Sa ganitong paraan, noong 2016 ay nasimulan ang produksyon ng 2 modelo ng tatak na Horex, VR6 Classic at VR6 Cafe Racer. Pagkaraan ng 2 taon, inilabas ng mga Aleman ang VR6 Row na ikatlong bersyon. Patuloy pa rin ginagawa ang mga Horex na motorsiklo sa maliliit na batch ngayon. Ito ay premium na makina, nilagyan ng mga makabagong pyesa, Joe Lenz na suspensyon, Brembo na preno, maraming electronics at iba pa. Depende sa modelo at kagamitan, ang presyo ay mula 30 hanggang 50,000 euro. Nagtagumpay ang mga Aleman na buhayin ang tatak na Horex pero hindi may pagmamalaki ang dami ng produksyon nito. Gayunpaman, nagawa nilang gumawa ng motorsiklo na may napaka-interesanteng makina na tiyak na hindi karaniwan para sa 2 gulong na sasakyan. Nagpakilala sila ng husto sa komunidad ng motorsiklo. Tingnan natin kung anong mangyayari sa Horex. At dito nagtatapos ang aking kwento. Kasama niyo ulit ang channel na Crossmoto. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwento, suportahan sa komento at pag-share. Maraming salamat sa lahat ng tumutulong sa channel sa pamamagitan ng pinansyal na suporta. Hanggang sa muli nating pagkita.